Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! It's me again, Joy. So, for today's video guys, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang sahod dito sa bansang Singapore as a domestic helper. So, if you are planning to work here as a domestic helper, this video is for you. Hello guys! Welcome back! So, for today's video, pag-uusapan natin guys kung magkano nga ba ang sahod dito sa bansang Singapore kung ikaw ay magiging domestic helper. So, marami kasi nagtatanong o isa ka din sa nagtatanong kung magkano nga bang magiging sahod dito sa bansang Singapore kung ikaw ay magiging domestic helper or kung ikaw ay first timer. So, dito kasi guys, sa bansang Singapore is yung mga first timer dito is hindi same yung sahod. Hindi magkapareho yung sahod dito na ino-offer ng agency or ng employer dito sa bansang Singapore. So, lahat dito ng first timer ay I think hindi magkakapareho ng sahod. Kasi meron kasing agency, based in my experience, yung agency ko kasi is, nung nag-apply ako dun sa Pinas, yung offer sa akin is nasa 600 Singapore dollars. So, nung nag-apply ako dun, yun yung offer sa akin. Pero, nung nagka-employer ako, yung offer sa akin ng employer ko is medyo mataas na sa offer ng agency ko nung nag-apply pa ako. So, siguro nakadepende yan sa magiging employer mo kung magkano yung i-offer sa'yo. Pero, pag ikaw ay first timer kasi, yung pinakamababa, sa alam ko, yung pinakamababa na parang minimum dito sa Singapore, as a first timer, kung magiging domestic helper ka dito, is yung pinakamababa is 600 Singapore dollars. So, I think wala nang mas mababa dun. Pero yun yung pinakamababa is 600 Singapore dollars. Pero meron ding mga employer o agency na nag-o-offer na 600 pataas, like 630, 650 or up. Kasi nakadepende yan sa I think siguro talaga nakadepende yan sa magiging employer mo. So, based in my experience kasi is, yung sa akin kasi is 650. So, yun. So, yung sahod mo is 600 plus or 600 Singapore dollars. Meron ka din namang off every week yan, meron yan. So, ibig sabihin, pag mag-off ka or every week meron kang off. Pero pag hindi ka nag-day off, during your off, pag pinag-work ka ng employer mo, meron kang matatanggap na 25 Singapore dollars yung one day na sana off mo ay pinagtrabahuan mo, yan yung may makukuha kang sahod. So, yung sahod na yan is nasa 25 Singapore dollars. So, yan yung magiging sahod mo. And, yung bansang Singapore is meron din yung salary deduction. Yung salary deduction is yan yung nakadepende yan sa agency nyo kung ilang months. Kasi yung sa akin is nasa 2 months salary deduction ako. And so, ibig sabihin, 2 months salary deduction ako is 2 months akong walang sahod. So, pero, meron din yung magiging allowance. So, ibig sabihin yan, 2 months wala kang sahod kasi standard ka ng salary deduction, pero meron kang matatanggap na allowance. Yung allowance is, yun yung sana off mo, pero under ka ng salary deduction. So, ibig sabihin, pagtrabahuan mo yung magiging off mo. Pero yung sa akin kasi na nangyari, hindi ako nakatanggap ng allowance. So, wala akong allowance for 2 months and wala din akong sahod. So, kasi yung nangyari sa akin, hindi ako pinag-work
ng employer ko. So, ibig sabihin, nung off day ko is off ko talaga. So, hindi ako pinag-work. So, sa 2 months na yon, every week ako may day off. So, hindi ako nag-work. So, ibig sabihin, wala akong matatanggap na allowance. Kasi yung matatanggap mo lang na allowance, if yung day off mo sana ay pinagtrabahuan mo. So, yun yung magiging allowance mo. So, sa isang linggo, isang araw ka sana mag-off, pero pinagtrabahuan mo, so yun yung matatanggap mo na 25 Singapore dollars. Yan yung magiging allowance mo. So, yan guys, nakadepende sa agency nyo. Kasi yung ibang agency is merong 2 months salary deduction. Yung iba din is nasa 2 months and a half salary deduction sila. Nakadepende yan kasi sa agency. So, yung sa akin lang is nasa 2 months salary deduction and yan, meron kang matatanggap na allowance. Pero nakadepende yan sa magiging employer mo kung ibibigay ba sa'yo yung magiging allowance mo na sana off mo ay pinagtrabahuan mo. Pero pag pina-off ka naman ng employer mo, so ayan, mag-off ka. So, wala kang allowance. So, advice ko lang, or if you are planning to work here in Singapore, so kung yan, kasi salary deduction ka, so much better kung pag nandito ka na or papunta ka na dito, pag meron ka ng employer, so much better na magdala ka rin ng kahit konting allowance na pwede mong magamit pag during your off day. Kasi hindi talaga, kasi yung nangyari sa akin, yung dala ko lang talaga na allowance is konti lang talaga, kasi akala ko meron akong allowance na matatanggap. Kasi yan kasi yung sabi ng agency ko na meron akong allowance na matatanggap every month. Within 2 months meron akong matatanggap kasi under salary deduction ako. Pero yung sa akin wala akong natanggap kasi pina-off ako every week. So, yan guys, nangutang pa talaga ako sa Pinas, sa totoo lang. Nangutang ako sa Pinas para meron akong allowance dito, kasi pag wala ka kasing allowance, kawawa ka din naman. So, yung mga needs mo or mga personal mo na kailangan talaga is kailangan mo din bilhin. Kaya sa 2 months kasi, din kasi yung yung nagwo-work ka tapos wala kang pera, yung gano'n. Sa 2 months kasi ang hirap na din yan, 2 months. Yung iba nga na agency guys, I think yung sabi ng iba na kakilala ko is aabot ng 6 months, 3 months, ganun. Pero sa 2 months pa lang, hirap ka na talaga, sa totoo lang. Pag, ang sarap lang din sa pakiramdam pag matapos mo na yung salary deduction mo, kasi pag after naman ng salary deduction mo, so buo na yung pera mo, buo na yung salary mo na matatanggap mo every buwan-buwan, at magkaka-off ka na naman ng every week, meron ka ng day off. So, minsan din nangyayari, pag gusto ng employer mo na mag-work ka during your day off, so, ayan, babayaran ka din nila ng 25 Singapore dollars. So, yan. Kasi meron kasing employer minsan na kailangan ka nila or kailangan nila yung help mo na dapat mag-work ka kahit off mo. So, yan guys, kailangan mong mag-work kasi need nila yung help mo. So, ayun, babayaran ka naman ng 25 Singapore dollars. So, yan yung mga first timer dito. So, ayan lang guys. Hopefully, nakatulong ako sa'yo. If you are wonder kung magkano yung sahod dito sa Singapore, if you are a first timers, guys, yung sahod dito is, yan nga, nakadepende sa agency at sa magiging employer mo, kasi yung pinaka mababa is 600 Singapore dollars. So, meron ding 600 pataas. So, yan guys, nakadepende yan sa magiging employer mo kung magkano yung offer nila sa'yo. So, yun lang guys. Hopefully, nakatulong ako sa'yo. So, sana kung nagpa-plan ka mag-work dito sa Singapore, makaalis ka din. Thank you for watching!